I am Betty Sibulan, Beatrice Gilhina Sibulan, yes, Tubong Bohol. 68 years old, senior citizen na, running 69, kaya no wonder, hindi na mapigilan yung hair, white hair. Tsaka, hindi na mapigilan yung mga wrinkles. Anyway, wala tayong magawa dyan. Ako'y isang nurse by profession. Tapos ko yung nursing course ko sa Bohol din. Kunting background lang, after my graduation, pumasok ako bilang isang nanny sa isang mayamang mag-asawa dito sa Manila. I was taking care of 4 months old baby because the mother was an auditor sa CUA while the father was a full-fledged military officer sa Air Force. So, habang nag-antay ng board result, pumasok sa palaran. Kaya para may medyo nakakahiya na kasing maghingi eh. Wala namang mahingian din. So, while waiting, ginampanan ko ang trabaho bilang nani. Hindi lang nani sa bahay, lahat ng trabaho hindi ako tumitingin, lahat ko pwede ginagawa ko rin, kaya siguro nagustuhan din ako ng employer ko. After lumabas yung board exam, wow, nagpaalam na ako agad. Kasi gusto ko nang pumasok bilang magtrabaho sa ospital. But sad to say, hindi ako pinayagan. Hindi ako pinayagan kasi alam nilang mahirapan sila. Kasi the baby that I was taking care of was strongly attached to me. Kaya hindi lang ako makita, iiyak na yun. So, hindi ako pinayagan with their promise na ipasok daw nila ako sa kanilang hospital. So, stay put lang ako. I was thinking, ano kayang hospital na 1 year na ako dito sa bahay nila. Wala man akong naisip, wala man akong napansin na mayroon silang hospital. Pero to cut the long story, wala akong kahirap-hirap pumasok ng Armed Forces of the Philippines Medical Center. Malakas ang kapit eh. Opisyal, piloto sa Philippine Air Force. Kaya nakapasok ako agad. So, I was working as a staff nurse sa Biluna Hospital for how many years? Until doon ko rin nakilala yung naging mister ko. He was a member of the Armed Forces, kaya sundalo, and he was my former patient also. So, ganun na lang ang tadhana. We were blessed with 4 children. So, life runs smoothly until such time na lumalaki yung mga bata. Nag-aral lahat sila sa private school. Hindi madali kasi alam mo ang sweldo ng isang government employee. Hindi naman kalakihan eh. At tuwing enrollment, kailangan ko maghanap ng paraan para ma-full ang enrollment, full ang tuition. So ang government employee kasi ang sweldo doon maliit lang, puro loan doon. Loan dito, loan doon. Mag-loan ako pag pasukan na, tapos the following year, yung husband ko naman. Ganun ang routine. So, okay lang din, nakaraos din naman. But tumating din sa pagkakataon na mag-college na sila eh. Mahirap. Ayaw ko rin maranasan nila yung hirap na naranasan ko nung ako'y nag-aral. Kasi although nakatapos ako ng nursing, but lahat ginampanan ko, wala namang stable na trabaho yung parents ko. Kaya nag-working ako. Since high school, working until nag-college, working.
Kaya hindi naman hadlang yung kahirapan para hindi matupad yung mga pangarap mo. Sawa ng Diyos natapos din. So, ganun na nga. Ayaw ko maranasan din sa mga bata yung naranasan kong hirap. Kaya, I was planning to avail the early retirement kasi magka-college na sila. So, after 20 years of long service sa Viluna, I applied for early retirement and nagplanong lumabas. Good enough, nakapasok ako agad sa Ministry of Health sa Riyadh. So, the children were being left with the care of my husband. Anyway, I was confident enough to lead kasi napaka-responsible yung husband ko at very disciplinarian, kaya no problem. Ganun na nga, anyway, I have vacation naman every year for 2 months, so okay lang din. Ganun na nga ang nangyari, on and off, makikita. Pero kailangan namin magtiis kasi kailangan wala tayong magawa na limited ang income kung dito lang tayo sa Pinas. Kaya naunawaan naman ng mga bata na kailangan lumayo muna. So, ganun na nga. I was working sa Riyadh for almost 13 years. 13 long years. Pero, nagkataon din na may mga pagsubok. May mga pagsubok sa buhay natin. Nagkasakit yung mister ko. At nung time na yun, to cut the story short, nawala siya. Pero masakit sa akin kasi I was taking care of other patients. Well, I was not able to take care of my husband. Nawala siya, nawala din ako sa tabi nila. That was one of my regrets. Biruin mo, ultimo asawa mo hindi mo masikaso kasi malayo tayo. But anyway, I was just lucky enough na very responsible yung mga anak ko. At their young age, nagampanan nila ang tungkulin na dapat nakasalalay sa balikat ko. Anyway, nakauwi naman ako to attend the burial. But after that, ang request ng mga bata na umuwi ako, dito na lang tayo wag ka nang bumalik. But I have to go back kasi naka-ongoing pa yung contract. Kaya I have to finish my contract. So, after that, bumalik ako para tapusin. But I was thinking, paano kung uuwi ako, wala na akong sweldo, wala na akong kita. But ang masaya lang ako, I was thankful to God, very supportive naman yung mga bata. Lahat sila tumutulong din sa financial support at hindi naman ako nahirapan din. Anyway, sa fervent request ng mga bata na uwi ako, tama nga naman, wala na nga silang nanay, walang tatay, wala kang nanay. So I decided to go home. I decided to go home for good. At hindi naman akong luhaan na umuwi. Gawa ng napaaral with my long service sa Riyadh. Napaaral ko yung mga bata, napagawa ko yung bahay, at nakatulong din ako sa iba kong mga pamangkin sa pag-aaral. So, nung ako yung umuwi na, siyempre, wala ka nang ginagawa. I decided to go kung saan sumasama ako sa lakad ni May. Kasi madalas ang lakad niya na gusto kong sumama para malibang din ako. Napakinggan ko yung mga talks, mga events nila, mga meetings. So, I decided to join.
the business of I Am Worldwide. Doon nag-start yung journey ko after umuwi. So, I decided to join. Ang dating negative, totoo yan, I was so negative sa business na ginagalawan ni May. Every time na nasa Saudi ako, every time na tumatawag ako sa bahay, pinakausap ko talaga siya na May, maghanap ka ng trabaho. Maganda yung trabaho ng mga kapatid mo, kailangan ikaw din makahanap ka ng matinong mapasukan. Sabi niya, matino naman yung trabaho ko, May. At kumikita naman ako. Kahit anong sabi ko, wala talaga, hindi siya nagpatinag. Kaya wala na ako magawa, kailangan suportahan. But hindi rin ako nagsising umuwi kasi lahat ng travel ni sinama ako lahat sa ibang bansa. So parang nakapasyal na rin ako sa iba't ibang countries. So hindi na yun masama, ang saya din. At isa pa, na-pampered ako ng mga luxury item na ano kasi sabi, pag binigyan ka, okay lang, go. Ay ako, OFW, na hinayang ako bumili ng mga luxury items. Eh. Hindi naman yun priority, pero kung bibigyan ka, di go. Diba? Ngayon, noong napakinggan ko yung mga talks, napakinggan ko yung mga ng strategy nila sa business, sabi ko, why not i-career ko rin? Kung kumikita din yung mga kabataan, kung gagawin ko ito, baka kumikita din ako. Kasi I need also na mayroong income. Ayaw ko naman na mag-depend na lang ako sa mga sa tulong nila. Although they are very supportive, ayaw ko naman na mag-depend na lang ako sa kanila. So, what I did, inaral ko rin yung business. Alam nyo, hindi siya madali. Nung una, hindi madali. Kailangan mo magtiyaga din. Although, may nakuha din ako, pero maliliit ng packages lang. May PNs ako na makaliliit lang. Pero kailangan ko magpursige. Kasi, sa totoo lang, hindi madali nung una. Kasi, iwasan ka, alam mo ng mga kaibigan mo, iwasan ka. Parang feeling ko, iniiwasan ako. Yung mga relatives ko, ayaw ako kausapin, baka imbitahin sila. So, ang ginawa ko, hindi ako nagpatinag doon. Instead, inaral ko yung business. Pero, alam mo, sa business na yan, pakitain mo lang talaga sila ng result. Sa result, katulad ng ginawa ni Mino. Ako, negative ako sa business, pero namangha talaga ako sa result na nangyari kay May. Sa achievement niya, malaking bagay yan. Kaya, yung isang negative turn out to be positive. So, ganun na nga, nakakuha na ako ng mayroon na akong mga elite packages. Actually, yung una kong nakuha is platinum, nasundan ng mga gold, hanggang, pero karamihan doon una, mga user lang. May kaidaran ko rin na gusto lang gumamit, gusto lang matry yung product. Mayroon din namang iba na napagbigyan lang siguro ako. So anyway, mayroon na rin akong continuous na yun. Masaya ako kung sumasama sa grupo. Mga kabataan, masaya ako kahit madaling araw na ang uwi. Hindi ako napapagod kasi masaya ka sa ginagawa mo eh. Hanggang sa tuloy-tuloy lang yon. Every time na may promo, ang laging sinasabi sa akin na mentor ko, mag-level up ka. Sabi ko, paano? Kaya ko kaya yun, mag-level up na ilan lang itong elite packages. Mas karamihan, mga copper,
silver, mga ganon. Pero kung ipupush ka, iniisip ko talaga, makaya kaya yan? Pero alam mo, pag anong i-instill mo sa mindset mo, yun din ang ma-achieve mo. Sabi ko, hindi ko kaya. Kaya hindi mo talaga yan makaya. Pero kung sabihin mo na kakayanin mo, makaya mo yan. Kaya I remember one time, nung nagbakasyon kami sa Taiwan, mayroon doong place na magpalipad ka ng air balloon made of paper. Isulat mo lang doon yung request mo, yung anong gusto mong mga dreams. Sabi ng mentor ko, isulat mo yung dreams mo, ma, huwag mong tipirin. Kasi libre lang yan. So, alam mo ba ang sinulat ko is level up. Tatlo lang yung sulat ko, level up, build a new house. Although may bahay na naman ako. May sulat, ang pangatlo kong sinulat is I want to acquire a brand new car. Although may car na rin akong ginagamit, may HRV naman akong ginagamit, pero yun pa rin ang sinulat ko. Okay. Magsulat ka lang ng mga dreams mo. Ngayon, pinalipad yan. Ang sabi ko kay Lord, Lord, alam ko, tutulungan mo ako nito. Paggawa ito, bahala ka na. Basta, I will do my part. Yun ang sabi ko, pinalipad. Until such time na may mga promos ang I Am Worldwide. Doon ko nakuha, may mga nakapasok ng gold, jade, at platinum. At one time, may nakilala din ako nagbakasyon kami ng Korea, South Korea. May nakilala din akong mag-ina doon. Yung anak niya is a flight stewardess, nagbakasyon silang dalawa. Yung mga kabataan, sila ni May, naglalaro, while ako gusto kong umupo. Pero ang dami namang bakanting upuan, doon ako umupo sa may makachikahan. Doon ko nga nakilala yung mag-ina. Sabi niya, ang saya niyo, ang dami niyo ata. Ko, yes, 96 kami lahat. Sabi, ay, ganun ba? Anong company yan? Anong company ang nagpadala sa iyo? Sabi ko, lahat kami nasa I Am Worldwide. Pero hindi company ang nagpadala sa amin dito. But ito lahat 96, shouldered by ng anak ko. Naku, ayaw niya maniwala. Sino ba namang maniwala? 96 sa bihira yun, no? So, pinakilala ko. Tinawag ko ang grupo, pinakilala ko ang grupo sa mag-ina. At that time, na-orient ko na rin yung business, na-orient ko na yung barley. Actually, gusto nga niya ng barley kasi gusto niya mag-order, hindi niya alam kung saan mag-order at ayaw niyang ma-scam kasi may health issue yung kapatid. So, nung na-meet nila si May at yung grupo, doon medyo naniwala na siya at before the end ng conversation, kinuha niya exchange of contact info. Hanggang sa pag-uwi namin, tinok namin sa office, nag-set ng schedule. Nagustuhan ang business. Right then and there, nag-jail. So hindi mo talaga maano yung tao, hindi mo ma-judge ang tao. Kailangan mo lang talaga i-share ang business. Hindi mo masabi na, ay hindi ko ito masabihan kasi baka hindi naman sasama o baka hindi magustuhan. Pero just imagine ka, nag-jade, yung anak niya, ni-register din niya as delete packages. The following days, nagdala ng mga friends, nag-jade. Nagbaha ang jade. Kaya sa awa ng Diyos, nag-level up
ang PEG. At alam nyo ba, yung agila, yung parang tinuturing ko na rin, yan ang agila ko. Kasi nag-level up din sila, pati yung mga downlines niya. So, see? Hindi pala ano, yung what I mean, kung kaya talaga, galing ni Lord maghanap ng paraan. Nakayanan hanggang sa naalala ko yung mga piso promo. Nung piso promo ng year-end 2024, ang dami ding na-follow up ko yung ibang ano, yung matagal mo nang na-talk, follow up ko lang kasi dahil sa piso promo, ang laki ng pakinabang doon, biruin mo, madubli yung account mo. So, medyo nakaraos tayo doon hanggang sa nag-extend ng piso promo. Thank you din sa tulong ni Mentor May. Marami ding nag-jade. So, nagbaha ang jade no time. Kaya, no wonder, ang laking tulong, nag-diamond ang PEG. At napasama din tayo sa billboard sa EDSA. Thank you, Lord. Biruin mo yan, ang laki talaga ng pakinabang, ang laki talaga ng tulong ng I Am Worldwide. Maswerte tayo, nandito tayo sa I Am Worldwide. Malaking bagay. Alam nyo, wala namang sikrito ang pagpayaman ng business. Katulad nila Mentor May, Mentor Claire, lagi na silang nag-invite. Invite lang talaga ang ano dito. Walang tago-tago, walang secret. You have to invite para may ma-present ka ng business. Kailangan mo mag-present para makakuha ka ng mga pay-ins. Doon, pag lumaki yung network mo, of course, malaki din yung income mo. Kaya malaking bagay, nandito tayo sa I Am Worldwide. Kayo na mga OFW, ang laki ng bagay na nandiyan kayo sa somewhere, Italy, Germany or Rome. Ang dami niyo diyang makukuha. May kaya. May mga pera yung mga tao dyan. Kaya, continue invite para makakuha din kayo ng maraming grupo. Kasi kung sila ni Mentor May o Mentor Claire huminto, wala talo. Tayo din, susundan din natin sila. Kasi kung anong ginawa nila, susunod tayo sa yapak nila. Marami silang natutunan, follow lang tayo. Mayroon lang akong kunting tips dito sa ginagawa ko. Actually, hindi naman I'm not doing too much, hindi ako fluent talaga dito sa business. Pero ito yung ginagawa ko. Dito din ako nakakuha ng maraming mga cold markets. Kasi ang gagawin lang natin, continue i-share natin yung business. I-share natin sa lahat ng tao, if possible. Go out of your comfort zone. Ang daming tao sa labas na hindi pa alam ang business. Be friendly. Kung may pagkakataon na may makausap ka anywhere, pakinggan mo lang sila, be a good listener kung anong mga health issues nila o anong problema. That's the way na pwede kang kumuha ng mga question to elaborate yung pag-usapan nyo. Huwag nyo muna isingit agad yung I am kasi baka makaiwanan kayo. Kailangan gain rapport. Listen to their aspects. Then, kung wala na, pag magtanong sila o ikaw naman, that's the time, isingit mo na yung I am. Kasi maraming tao na hindi pa alam. Baka naman yung mga tao na yun, na may mga health issues
din na kailangan nila at least makatulong tayo, masabihan natin, ma-explain natin tungkol sa barley. Kaya pag after yung conversation nyo, be sure to get their info, be sure to get their contact numbers for follow-up. Wag lang basta bigyan mo sila ng number mo. They will never call you, I tell you. Tayo mismo ang mag-follow up. Follow up lang na ako yung kausap mo the other days o tungkol sa barley. Ay, oo nga pala. O, pwede ba tayo mag-meet? O, yan, further explanation. Marami kayong makuha dyan, maniwala ka. Doon ako nakakuha ng mga cold markets. Basta, be friendly ka lang anywhere. Pag may chance na pwede mong makausap, kakilala, mag-gain ng report, share mo yung business. Tapos, ang iba pa, ang ginagawa ko, attend lang tayo ng trainings sa office, maraming trainings. Maraming training na ma-motivate ka talaga. Kayo na mga OFW, pwede naman kayo makinig kasi malayo kayo. Makinig through online. Hindi masama na mag-active lang tayo sa business. Kasi iba na ang may alam. Iba na yung at least mayroon tayong masagot kung may mga inquiries sa mga clients natin. Kailangan confident tayo na alam natin yung business. Just in case man na hindi nyo alam lahat, may mga tanong ang client na hindi nyo masagot, anyway, may mga mentors naman tayo na pwede natin humian ng tulong. Basta lang, or invite mo yung friends na pa-attendin ng meeting sa office. Kasi masaya doon. Kailangan mag-active lang tayo. Mapakinggan natin yung mga trainings and seminars. Ang isa pang gagawin nyo, continue posting sa social media like Facebook. I-post nyo yung mga business natin. Continue posting, consistent. Para makita ng friends mo at friends ng friends mo kung ano yung ginagalawan mo, ano ginagawa mo. So, siyempre, maingganyo sila. Kailangan, that's the time, pwede na silang magtanong, ano ba yan? Pwede ba mag-try? Ganyan. Maniwala kayo, may marami ding magtanong. Ang daming nagtanong sa akin, kaya doon ko nakuha yung iba. Friends ko, dati negative sila. Ngayon sila nang tumatawag sa akin. Pwede mo kami explainan kung ano yung ginagawa mo? Kasi, nainganyo lang siguro sa mga pinupost ko. Tapos, alam nyo, kung dito sa business na ito, nandito na tayo sa I Am Worldwide. Gawin natin ang kailangan. Huwag tayo, ang isa pang dapat, hindi tayo mag-quit. Kasi yung mga app mentors natin, Apple, Player, hindi sila nag-quit. Kasi sa business na ito, iba ang kitaan. Super extraordinary ang kitaan. Biruin mo, saan ka makakuha, no? At least ako, nag-enjoy ako sa achievement ng anak ko. Napagawa niya ako ng bahay sa Bohol. Ang laki ng bahay sa Bohol. Lahat doon, kahit nasa anong laman ng loob ng bahay, katas ng I Am Worldwide yun. Pwede ko kayo maimbita doon kung just in case magbakasyon kayo, I can invite doon tayo sa Bohol. Although hindi ko man ma-offer yung 100% comfort, at least we will manage. Kaya, napakaswerte natin. Nandito tayo sa I Am. At nagawa. Biruin mo, mapagawan ka ng bahay. At bago siya
papablessingan na surprise ako sa isang brand new car. Fully paid brand new car. Hindi ko akala, naalala ko tuloy yung mga dreams ko doon sa air balloon. Natupad lahat yun dahil sa I Am Worldwide. Totoo yan, no? Mahal natin yung pamilya natin. Gusto natin mapagbigyan. Gusto natin mabigay yung gusto natin na masaya sila. Pero sa katulad ko na isang government employee, katulad ko na may nang-employee lang, wala talaga sa hindi kayang mapasaya. Hindi ko kaya mabigyan sila ng lahat ng luxury, lahat ng mapagawan ko sila magandang bahay kasi nalimitahan ako sa kinikita ko. Iba ang kita kung nasa business tayo. Katulad ng mga na-experience ko. Ang dating negative, ako na ngayon ang nag-enjoy. Kaya kayo ngayon, kayo na kahit sino man dyan na nahirapan man, okay lang yan. Kasama yan sa process. Magtiwala kayo. Dadaan din. Hindi naman lahat ibibigay ni Lord at isang click. Dadaan din tayo sa hirap. Parang tinitest tayo kung hanggang saan yung faith natin. Kasi kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Prayer can move mountains. So, kaya kung kayo na nahirapan, katulad ko, nahirapan din naman, bago tuloy lang, go on, we will just enjoy life. Darating din yung time na mag-shine tayo. Katulad ng moon and sun. Each of them are waiting patiently for their turn to shine. So, go on as life. Enjoy life. Thank you very much. This is Betty Sibulan, and I am Worldwide. Ayan, Thank you. grabe. Nabitin yata kami, Tita Mens. Marami pa kaming gustong no? Thank you so much, Tita Betty. Grabe, nakaka-inspire po kayo. Isa po kayong inspirasyon, lalo na po sa mga, marami rin po kaming mga senior citizen po dito sa aming team, Tita Betty. And of course, marami rin, marami rin mga, So, we are all inspired by your story. Ayan po, so, siguro, pwede pa tayong, mag question and answer, Tita Betty, kasi medyo maaga may po. Maaga pa, mayroon din siguro audience niyan, taga Europe, Clara Caminto Claire. Mayroon ba sila? Siguro, ang masabi ko lang, pakainit dito sa Pinas. Ang ganda ng klima sa Europe, kaya masaya sila doon. Ang init dito sa atin. Thank you pala sa taga-Europe na nagbigay ng mga pasalubong. I appreciate it very much. May nagbigay ng chocolate, may nagbigay ng gloves, may nagbigay ng mga car keys, mga key holder. Thank you. Na-appreciate ko lahat yun. Hindi ko lang kayo maisa-isa. Baka may maiwan, magkatampuhan. But I tell you, maraming salamat. Alam ko yun, you are in my heart. Thank you very much. Okay. Any question? Pwede akong mag-entertain ng question. Ayan, o di ba? Napaka-generous ng ating great grandmother. Ayan po. Pero bago po kami magtanong, Tita Betty, ayan, mag-picture po muna tayo, no, para meron po tayong souvenir. Ayan po. So, hindi marinig. Oo nga po, medyo choppy po kayo. Tita Betty, mag-picture po muna tayo. Picture po. Picture, okay po? Pakinig niyo po ako.
Tita Betty, pag-picture po tayo. Pakinig niyo po. Ayan, sige po. Sandali ha. Sige po, sige po. Ito, Ayan, okay po. Ay, ayan. Tita, B-sign po. B-sign po. Picture po tayo. B-sign po. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3. Ganda-ganda ni Tita Betty. Thank you so much, Tita ha. Salamat po. Ayan. First page mga miss. B-sign tayo. Picture. 1, 2, 3. Second page po. 1, 2, sorry. 3. Lumalaban ang internet ni Tita Betty, kaya lumaban din tayo mga mets. Third page po. 1, 2, 3. Okay, fourth page. Last na po. Ayan. Tita Betty, maraming salamat po sa oras mo ha. Wag mo iisipin na nagsawa kami sa story mo kasi nakaka-inspired po ang story ninyo. Marami pong salamat sa oras niyo, tita, and see you soon po dyan. Ayan, excited kami sa mga questions natin na hinanda po ni Mentor Madi. Thank you po, tita. Okay. Ayan, Tita Betty. Invite kita ulit sa Bohol. Okay. Yes! Punta kami dyan. Kaso, tita, ubos na pagkain mo lagi. Pag kami nandyan, mamumulubi ka sa amin. No problem. Hindi po namin makalimutan yung buko juice. So glad and grateful doon. Naku, tita, parang mahina po ang I internet. will entertain question. Sige po. Ayan, question po. Sige po. Wow, talaga. Okay, kaya nga, balik ulit. Opo, tita, Okay. hindi namin makalimutan yung buko juice. Doon kami nag-enjoy. Pansin mo, ubos yung jar mo nun. Sa id yelo na lang natira. Inubos ni Ate Mary. Charis. Nandamay. Ayan, go ahead, Mater Madi. Ayan, Tita Betty. Sana kumapit ang internet mo kasi ang gaganda ng mga tanong namin sa iyo ngayon. Ayan. So question number 1 po. Ano po ang hindi nyo makakalimutang advice ng mentor nyo? At ano po ang advice na yon? Ang advice ng mentor ko tungkol sa business. Okay. Yes po. Advice lang ng mga mentor ko, go on. Huwag kang mag-quit. Kasi pag nag-quit daw ako, talo ako. Kaya tuloy lang ang laban. Maraming pagkakataon na manghinaan ka. Pero sabi nila, punta ka lang sa office. Mamotivate ka doon. Totoo nga naman. Masaya doon. Maminggil mo yung mga tao, makausap mo. Kaya malaking bagay kung makasama mo yung mga business circle, mga tao na gumagalaw sa business. Kaysa magmukmo ka sa bahay, ang daming mga negative sa bahay. Walang katapusan yung trabaho sa bahay. Kaya kailangan labas tayo para makatawa naman tayo doon. Dito sa bahay, mahirap namang tumawa kang mag-isa. Kaya kailangan lumabas tayo. Go on lang daw, go on. Do not quit. Okay. Yan, thank you so much, Tita Betty. Ano pa? Actually, yun talaga laging sinasabi ng ating mga mentors, no? Go on lang, laban lang, wag na wag kang mag-quit. And yun nga, totoo po, kapag ikaw ay napanghihinaan, kumonek ka lang sa mga training. Okay? So number 2, Tita Mens, are you ready? Number 2 question po natin. Ano po ang pinakamasarap sa pagiging networker?
Masarap siya in terms na marami kang makausap na tao. At ngayon ko lang nalaman, kasi dati akong negative, akala ko yung may-ari lang ng network marketing ang yayaman. Pero sa laki ng naitulong, ang laki pala ng kitaan dito sa networking business. Proven yan sa lahat ng mga kabataan nag-level up. Biruin mo, lahat ng mga kabataan may sariling bahay, may sariling sasakyan. Ang daming achievements, malulula ka talaga. Ako bilang OFW, namangha ako sa mga achievements ng mga nag-networking. Hindi ko kaya yung na-achieve ng mga networkers. Kasi OFW, although may kita ka, pero mabigay lahat. Hindi mo, although kaya naman para sa family, pero limitado, hindi ka tulad networking ka, basta gumalaw ka lang, gawin mo yung part mo, mag-invite ka, mag-present ka. Hindi na mga government employee, dako, anong gawin mo, mag-tumbling ka man sa... Wala. Tinalo ang OFW sa achievement ng network marketer. Kaya yun ang masabi ko. Kung kilala ko lang ang networking noon, baka hindi na ako lalabas pa. Ayun. Kumakapit talaga ang internet ng ating Tita Mens Betty. Nawala na siya. So, hintayin natin mga Mens, no? So, totoo po yan, no? Masarap po dito kay I Am Worldwide. Unang-una, marami kang nagiging kaibigan. O, di ba? Kung nabibilang lang sa kamay mo noon ang kaibigan mo, ngayon, hindi mo na mabilang sa dami. Tama? And yun nga, yung isa pa sabi niya, maganda dito kay I Am Worldwide kasi kaya niyang ibigay lahat ng mga needs and wants po natin. Okay? So I hope no mga Mens, marami pong na-inspire sa mga shinare ni Tita Betty kahit wala siyang slide. We are expecting meron siyang slide na ipapakita pero okay rin naman yung kanyang yung kanyang kwento. Kasi yun lahat is yung mga nangyari po sa kanya, sa kanyang journey dito sa I Am Worldwide. So kahit wala palang slide, may i-inspire ka sa kwento niya. Di ba? So ayan, nasaan na kayang ating Tita Mens? Nasa Pilipinas, halatang nasa Pilipinas dahil kumakapit ang internet. Ayan po. So habang hinintay natin siya mga mentors, no? Nako, grabe, parang walang matutulog ulit ngayon mga mentors. Okay. I'm here. I'm back. Ayan, bumalik na. So thank you so much, Tita Betty. Kailangan mong bumalik kasi hindi pa tapos ang aking mga tanong. Okay. Marami pa po tayong katanungan, Tita Betty. So next question po natin. Okay. Sa journey niyo po dito sa I Am Worldwide, kung may Yes. movie or music, ano po ang magiging title ng leadership po ninyo? Kung ituring kung may music, Opo, music or movie po. ulit? Okay. Sa journey niyo po dito sa I Am Worldwide, kung may movie or music, ano po ang magiging title ng leadership po ninyo? Okay. Naku, ang hirap ng question. Hindi ko maisip. Okay. Together again. Kasi we are here together. Together again na lang. Ay, nasa gusto. Yan lang. Hindi ko maisip. Kaya we are working together. So together again.
I'm back. Wala na ako sa ano. Sama-sama na lang tayo. Kaya together again. Wala akong maisip. Together again na lang. Okay. Pwede mong kantahin, Tita Mens? Together again. So, yun. Ayun, di ba? Parang may team song dito, team song yata ni Mentor Lilibet yon. Together again. Ayan, Tita Mens. Meron lang akong last question. Ayan. Last and bonus question. Diba? May bonus question tayo kasi marami tayong mga bonuses dito sa I Am Worldwide, no? So, actually, ano po naman, no, parang hindi siya medyo related sa ating topic. Pero gusto lang po naming malaman, ano po ang kwento mo tungkol kay Mentor May na hindi mo makakalimutan? Wow, that's a good question. Alam mo, yung mga anak ko dahil matilin, kung pinag-araw ko sa video nila, gustong-gusto ng mga bata ko na sumama sila kung ako'y mag-duty. 3 silang mga maliit pa that time. Gusto nila lahat sumama, pero hindi ko kayang isama ang lahat. Kailangan one at a time. Lalo pa pag night duty, isa lang kasi nag-commute lang naman ako, wala naman kaming sasakyan. Mahirap magdala ng mga bata, lalo 3. Kaya ang sabi ko, isa-isa lang. So, alam mo ba, ang gusto lang naman ng mga bata, after mag-duty ay makakain ng Jollibee. May Jollibee sa Guadalupe, automatic yan ang daanan talaga namin. Ngayon, it was turn for me to go with me sa duty. Anyway, pag night duty, matutulog lang naman sila doon kasi may quarters naman kami. Pero pag uwi ng duty, automatic yan, dadaan talaga sa Jollibee Guadalupe. Yan ang simple na kaligayahan lang naman ng mga bata. So, that instant, after namin nag-Jollibee, sabi ko kay May dadaan tayo ng palengke para may ulam na tayo para hapunan. So, galing kami ng Jollibee, bye-bye kami papuntang palengke. Pinapadaan kami ng tindahan doon ng Kudak. Naalala mo yung Kudak? Kudak, yung kamera. May Kudak doon na may mga naka-display na photo album. May malaki, may maliit. Ang sabi ng anak ko, sabi ni May, bilhan mo ako ng notebook tulad niyan, no? Ang ganda. Ang sabi ko, May, mamalingki muna tayo sa kanilang pagbalik. Ngayon, nung namalingki na kami, magkano lang naman ng pera ko, ang naiwan sa pera ko ay tama lang pamasahin namin makauwi. Nung pauwi na kami, hindi ko siya dinaan doon sa tindahan ng Kudak para hindi niya malaala yung request niyang notebook. So, nung sumakay na kami ng jeep, that time, wala kang pila. Kailangan bilisan mo sumakay. Nung nandiyan na yung sa jeep, aakyat na kami, ayaw niyang sumakay. Nakaharang kami sa pinto, ayaw na sumakay kasi hindi pa niya namin nabili yung request ng notebook. Kaya tinulungan kami ng ibang pasahero at grabe ang iyak niya time. Ang sabi ng ibang pasahero, Ining, bakit ka umiyak? Iyak pa rin siya ng iyak. Ngayon, nung nagtanong pa yung iba, yung bakit ka umiyak? Kapag sa Malaysia, ang sagot ko, ay nako, magpabili ng bisikleta. Lalo naman siyang nagwala. Lalo hindi na nag-bisikleta ang nabili niya. Notebook lang. Pero yan, notebook lang. Umiiyak na yung anak ko kasi hindi ko na pinagalan ng notebook.
Parang dinudurog yung puso ko. Parang pahiya din ako noon kasi biruin mo, notebook lang. Hindi ko mabilhan. Ang mali ko rin sa kanya noon, hindi ko na-explain sa bata na wala tayong pera, wala tayong extra para mabili yung notebook. At pinangakuhan ko, sige, pagkatapos na lang tayo pagbalik. Nawala ulit ang Tita Mens. Last question na natin yun sa kanya eh. So, ayun. Dahil lang sa notebook, di ba? Nag-iiyak ang ating grand mentor. At may Jollibee na pala noon, no? Narinig mo yung baba? Oo, may Jollibee na noon. That was year, mga 1986. Oh, May Jollibee na noon. Kaya, naawa ako nung umiyak talaga si Ming na nag-request na magpabili ng notebook na hindi ko kayang mabilhan. Pero biruin mo yan, dati, hindi ko mabilhan pero instead, ako ang nag-pamper, ako ang nag-enjoy, ako lahat binibilhan niya, ako tuloy ang binibilhan. Kaya naawa ako sa bata noon pero wala akong magawa kasi limitado ang income ng isang government employee. Okay. Thank you sa question. ayan. Thank you so much, Tita Betty. Grabe. So, yan yung isa sa, isa sa hindi makakalimutan na kwento ni Tita Yes. Betty sa kanyang Kay Ming. So, biruin mo, ating nag-iisang Crown Diamond Mentor. O, di ba? So, ang galing lang, no? Dahil po sa notebook na yan, o, di ba? Doon siguro nag-ano si Mentor May na kailangan ko ano yung gusto ko, makukuha ko. O, di ba? So, yun yung naging ano niya ngayon, no? Kung anong gusto ni Mentor May, what Mentor May wants, what Mentor May gets. O, di ba? So, yun. Thank you so much, Tita Mens. So, bago po namin kayo pakawalan, Tita Mens, ipag-pray muna po namin kayo, no? Okay po, para makapagpahinga na rin po kayo. Okay, so mga Mens, samahan po niyo po ako para sa panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Lord, sa isang matagumpay at ligtas na training session. Thank you for the strength, focus, and perseverance you gave us today. Thank you rin po sa guidance sa bawat galaw at decision namin. We are grateful to our teammates, mentors, at ang aming speaker ngayong gabi na si Mentor Beatrice Sibulan at ang aming Mother Wolves, Mentor Claire, na laging sumusuporta po sa amin. May we carry the lessons we learned today with humility and continue to grow physically, mentally, and spiritually. As we end this session, please keep us safe, continue to guide, and bless us in our journey. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Mga Mens, unmute po tayo para magpa-thank you po tayo sa ating Diamond Mentor, Beatrice Betty Sibulan. Thank you so much, Tita Thank you Betty. so much po, Tita Betty. Thank you so much po, Tita Tita Betty. Congratulations. Maraming salamat. Thank you din, Mentor Maddie, Mentor Claire. Thank you, Mentor Maddie. Bless everyone. Bye. Love, mga friends. Thank you. Thank you, Tita Betty. Thank you po, Tita Betty. Betty. Thank you po, Tita Thank Betty. you, Mentor Claire. We love you, Tita Betty. Thank you po, Tita. Grabe yung laban ni Tita Betty sa internet niya. Palakpakan natin mga mentors. Grabe. Talagang sumusuko pero balik, no? Parang sa business lang natin. Sorry po. Ano po 'yun, Tita? Hindi ba paminsan kasi nag-ikot lang siya eh. Oo nga po, Okay Tita. lang. Yan po namin nalaman na talagang grabe kayo. Don't quit. Bumagsak ka man, bangon lang. Mawala ka man, bumalik ka lang. Grabe yan. Correct. Kaya, thank you Laban so lang, much, Tita laban. Betty, sa aming grandmother. Maraming po salamat, Tita Betty.